Okay, ito naman kay Roque, ito isa pa itong pasaway. Number one ito or sinasabi niya, talagang kritiko siya. Ang dami niyang sinasabi kung ano-ano. Pati pulis tinatakot niya, kakasuhan daw niya pagka nagpagamit sa Interpol. Sino ka naman? Ang Interpol gobyerno. Sino ka naman? Bakit naman matatakot sa iyo, Roque? Ito ang harapin mo, may problema ka. Noong Monday, nagkaroon na po ng initial, unang preliminary investigation PI. Sanay na sanay kayo mag-PI, hindi mo alam kung ano yung PI. Roque, nag-preliminary investigation na sa kaso mo. Hindi ka dumalo, tapos sabi ng Department of Justice, ni isang abogado, ni walang abogado, dumating na kumakatawan sa iyo. Abay, delikado ka dyan. Pwede nang gumawa ng resolusyon ang prosecutor ng Department of Justice para i-file na ang kasong qualified human trafficking, non-bailable offense yan, Roque. Ang complainant dyan, PAOK, Presidential Anti-Organized Crime Commission na nag-imbestiga sa Pogo Operation. Dahil ang paniniwala ng PAOK, hindi ka abogado lang ng mga Pogo. Ikaw ay isa sa mga may-ari ng Pogo. Ikaw may kinalaman sa operasyon ng Pogo at illegal yung Pogo. Kaya asama ka doon sa qualified human trafficking na ipinail na kaso sa iyo before DOJ. At nung Monday, nagkaroon ng preliminary investigation. Alam ba niyo mga kaibigan, ang ibig sabihin ng preliminary investigation? Titingnan po ng mga prosecutor ang mga ipinail na kaso ng complainant. Bibigyan ng pagkakataon ang akusado na magsumiti ng counter affidavit o sinumpa ang salaysay para i-counter yung ipinail na kaso laban sa iyo ng complainant. Pero sa initial na investigation, ni Anino, sa napakalaking tao ni Roque, di ba? Lumilindol-lindol pagka sumasaya yan dumadagundong. Ang laking tao ni Harry Roque, ni Anino, walang dumating sa preliminary investigation. At wala man lang abogado na kumatawan. Ibig sabihin, dinedma niya, binaliwala niya. Ay, delikado yan. Delikado po yan. Kasi yung pong preliminary investigation, binibigyan ng pagkakataon ang magkabilang panig na i-justify ang kanilang reklamo at i-justify din ang inireklamo kung bakit sabihin niya na walang basihan ang reklamo laban sa kanya sa magitan ng mga sinumpaang salaysay. Wala pong ganun. Kaya pasalamat ka, Roque, kung bibigyan ka pa ng another chance ng mga prosecutor. Kung hindi, pwede nang mag-file na yung kaso kung may makitang probable cause base sa complainant na Presidential Anti-Organized Crime Commission at i-file sa korte. At mga kaibigan, pag na-file ang kaso sa korte at nakita ng husgado, mayroong probable cause, may mga basihan, mag-i-issue ka agad dyan ng warrant of arrest. Aarestuhin si Roque. At yan po ay non-bailable offense. Ibig sabihin, ang qualified human trafficking, kulong ka talaga habang tinatraya. Parang yung kaso ni Kibuloy. Di ba si Kibuloy ang kaso sa Pasig? Qualified human trafficking. O di ba, mag-partner yan, sila yung magkakaibigan. O parehas na kaso niyo ngayon. Pag hindi mo pinansin itong kaso mong ito. Mas mabigat po itong qualified human trafficking pag nag-issue ng warrant of arrest ang korte laban kay Roque kaysa sa kanyang kasalukuyang kaso na kinakaharap before Quadcom. Mayroong warrant of arrest, pinapa-arresto siya ng Kongreso dahil contempt lang yun. Maaaring mahina pa yun, pwede mong tagu-taguan pa yan. Pero pagka ang warrant of arrest, nanggaling sa korte, pag umabot doon, kahit sa ilalim ng lupa, hahanapin ka, katulad ng ginawa ni Kibuloy. Katakot-takot na pagtatago, puganti ang ginawa. O, di ba? Nag-operate ng pulis, huli siya. Ganyan din ang nangyayari kay Roque. Ganun po yun. Dahil iba ang warrant of arrest galing sa korte kaysa sa warrant of arrest galing sa in aid of legislation ng Kongreso at Senado. At kung yung mga ganito, itong mag-asawang Roque, pareho itong hinahanap ng Quadcom. Yung asawa niyang si Myla, nagtago na sa Singapore. Alam ba niyo kung bakit sila hinahanap mag-asawa? Dahil hindi pinagsusumite sila ng mga dokumento, especially yung SALN, Statement of Assets and Liabilities, ni Harry Roque, nung sinasa gobyerno pa, dahil nagulat ang Quadcom, biglang yumaman ang mag-asawang ito. Sa kabila nung sila merong company ang kapital lang 125,000 pesos lang. Pero na-discover ng Quadcom, umabot ng 63 hanggang 66 million ang naging asset. Saan galing yun? Baka sa Pogo. Ayan. Kaya sila, pinagsusumiti at nangako si Roque na siya magsusumiti ng dokumento. Hindi ginawa. Nagtago na, until now nagtatago. Pero patuloy pa rin ang kanyang banat sa gobyerno, sa Kongreso, kung ano ang binaban natin sa pamahalaan sa magitan ng kanyang
Facebook page o kung ano yung social media niya.